Hey guys, welcome to the channel. Andito tayo sa driveway namin, no. So magba-vlog tayo. Siguro tatawagin ko tong Project Nissan Sentra Part 1. So ito yung 2013 Nissan Sentra, doon sa matagal na nagfa-follow sa akin. Binili namin to noong 2020. August yata. August 2020 para may magamit si JM, yung anak ko. Nag-aaral siya at that time, and then working student siya. Nag-aaral siya at nagtatrabaho. So at that time, pagka kailangan niya pumasok sa trabaho or mag-aral, hinahatid ko siya using the expedition. So binili namin siya nito, and then 4 years, ginamit ng 4 years. Kaya sabi ko, in-explain ko sa kanya yung math, no. Binili natin to ng 7,000 cash plus tax, title and everything. Naging 8,000. So 8,000 tapos ginamit mo ng 4 years. Laking tipid, 'di ba? Tapos tumatakbo pa rin siya. So come 2025, graduate na anak ko, and then may maganda siyang trabaho. Nakabili siya nito. No, hindi ko pa yan na-vlog. Hindi ko pa na-vlog. Hawig to sa hawig sa Mazda, yung likod ng Mazda. Anyway, next video na yan. So, ako naman, 4 years ko na rin gamit ng Expedition, magkasunod eh. Ito, binili ko to ng August 2020. Ito, binili namin ng December 2020. So, 4 years ko na nagagamit. So, parang sawa na rin ako. Ayoko na rin ng malaking sasakyan. Kaya, panibagong outlook, balik ako sa sedan. Ito na ginagamit ko. Ito, pinark ko na lang. Nilinis ko na kasi yan sa loob. Tapos pinost ko na sa Facebook Marketplace just in case na may interesado. Malinis na, hindi ko na siya gagalawin. So, looking back, balik tayo sa Nissan Sentra. Natuwa naman ako, ginamit ko siya nung nag-camping kami. Napanood niyo yung video namin ni AJ last weekend. Ayan, lubak-lubak, putik-putik. Nag-survive naman siya. Ang nakakatawa sa sedan, umaabot siya ng 39 miles per gallon sa highway. Itong Expedition 18 miles per gallon. Ito 39. Pagka city, around 25, 28, mga ganun. So ang average nito 33, 34 miles combined. So laking tipid sa gas. At saka kasi nga kaya da-downgrade na ako kasi malaki na yung mga bata. May kanya-kanya sasakyan eh. So ito, 8-seater to. Hindi na namin kailangan ng 8-seater eh. Tatlo na lang kami palaging nagbabiyahe. Ako, asawa ko, tsaka si AJ, si Bunso. No, so sabi ko siguro pwede na yung sedan or yung mas maliit na SUV in the future. Pero ito, balik tayo sa Nissan Sentra. May napanood din ako nagba-vlog about Nissan Sentra, no. Meron siya inaayos sa Pilipinas, sa Pampanga. Na-inspire naman ako. Okay, sige. Kahit papaano nga mas modelo pa to doon sa ginagawa niya. So 2013 model to. By the way, ang una kong kotse, yung una talaga yung akin yung nabili ko, 1998 Nissan Sentra. Before that, meron akong Toyota Corolla na 91. Kaso pahiram lang yun ng kumpanya, hindi akin talaga. So nung 1992, 93, nagkaroon ako ng Nissan Sentra. Tapos after 5 years sa Unilab, may option to buy. So binili ko yon, 99. So akin talaga. Anyway, so kaya may history ako sa Nissan Sentra eh. Alam ko ang ng Nissan Sentra no? Ang strength ng Nissan Sentra, doon sa hindi nakakala, malamig ang aircon. Ang cons naman, mahal ang pyesa. At sabi nila, hindi matibay ang transmission. Tapos mabagal. Hindi siya kasing tipid ng Toyota sa gas. Pero malamig nga sa aircon. Anyway, so ito, marami akong plano dito. Kahapon nilinis ko na to eh. Kinarwash ko na siya, tsaka in-engine wash ko na rin kahit papaano. Hindi ko na vinlog yun, no. Yeah, malinis yung rim. Ito, binilhan ko na to ng center cap. Hinihintay ko na lang. Tapos, ano pa ba gagawin ko dito? Change oil. Una, i-change oil natin. Okay? So, sa pag-change oil, ito, bumili ako ng mga gagamitin ko dyan. Ito, motor flush.
So, bihira akong gumamit ng motor flush, pero since luma na tong kotse na to, kailangan i-motor flush natin para matanggal yung mga sludge. Bumili ako ng oil filter. Ito, Gugon, kasi meron tayong tatanggalin sa dash. Ito, motor treatment, just in case makatulong. Fuel injector cleaner. Yan, that's it. Tapos binilang ko na pala to ng bagong mating. So bago na yan, binili ko. Gusto ko yung parang WeatherTech, pero hindi kasing mahal ng WeatherTech. $25 lang yan. At least kahit pa paano matatrap niya yung dumi. And kaya ako naman to binuksan kasi yung TPMS sensor niya tinatry ko i-reprogram, hinahanap ko yung reset button, hindi ko pa makita. So kahit pa paano, maayos pa naman to. Leather seats for 2013. Inalagaan ko din yung seat nito, kaya may mga seat cover, may patong So leather seats, tapos may heater ang seats, front seats. Sa Pilipinas di ma-appreciate yan, pero dito sa Amerika pag winter ma-appreciate mo yan. And then yun, tatanggalin natin yun yung mga yung mga dikit. Ano pa ba plano ko? Change oil ko to, tapos syempre luma na to, pero yung alternator pinalitan ko na to noong 2024. Bala kong palitan, hindi alternator, yung starter. Bala kong palitan na yung alternator, bumili na ako dyan. Hindi pa naman siya sira, pero syempre pag ganyan talaga, pag luma ang sasakyan mo, kailangan unti-unti mong palitan. Pero once na mapalitan mo naman yung pyesa, parang brand new car na yan. So yan, papalitan ko. Nandyan na yung aking alternator. Engine support, papalitan ko. Nandyan na rin. So dalawa yon. Tapos ano pa yung potential na masira dito? Fuel pump. Meron na rin dyan fuel pump, 3. So 3 pyesa na. So ang hindi ko na lang nabibili ay gusto ko pang palitan yung thermostat tsaka water pump siguro. Yun palagi ang bumibigay lalo pagka mainit ang panahon. By the way, finlash ko na pala yung brake the other day kasi napansin ko pag tumatapak ng brake kailangan sagad lupa. So sabi ko siguro baka may bubbles yung yung line. Kaya yun, finlash ko na. So okay na tayo doon. So yun yung paplano ko. Tapos ano pa ba? Tint. Ako lang nag-tint nito palpak Uulitin ko yung tint. Tapos dito tinanggal ko na dito. Ito lalagyan ko ng tint hanggang dito lang. Tapos ano pa ba gagawin ko dito sa Sentra na to? Bago ang suspension pala nito. Bago ang suspension, harap likod. Bago ang gulong, harap likod. Kompleto yan. So ano pa ba gagawin ko rito para maging mas reliable siya? Tapos yung headlights niyan, ito pinalitan ko na LED. LED ako dito halogen. Tanongin niyo bakit halogen niya? Ba't di ko pa? Kasi nagtataka nga ako sa design nila dito, mas masikip dito. Yung halogen, yung LED na bulb ko dito na replacement, ayaw mag-fit, hindi ko makasya. Kaya sabi ko, ano kaya yun? Maghahanap ako ng low profile na LED para mag-fit. Pero ito nung nakuha namin to, wala siyang fog lights. Ako nagkabit niyan. Tapos LED na din yan. Nag-short ako dati kasi pinasok ng tubig. Ayan, madumi. Kaya dati nagka-problema to sa electrical. Siguro yun na rin yung reason kaya tumirik to dati nung gamit ni JM. Isa sa mga reason, sagutin ko na rin, no? May nag-comment na sa video ko sa PNY Prepper. Dahil nung video ko na bumili yung anak ko ng sa English channel ko. May nag-comment na 22 years, napaka-negative 22 years old pa lang tayo anak ko, baon na sa utang. Well, sabi ko kasi, yung mga tao hindi naman talaga alam yung kwento. Sa separate video na yun, no? Pero pahapyaw, isa sa mga reason na gusto ng palitan na anak ko, unang-una, capable na siya, may pera na siya, tapos na-trauma siya kasi pag-date siya, tumirik to, nakakaya talaga. Ako nga nahiya para sa kanya dun sa babae. Tinow to Hindi ko alam kung na-vlog ko yun. Na-vlog ko din yata yun.
So anyway, tapos yung si JM, next month marireceive niya na yung bonus niya sa Houston Fire Department. Tapos may ipon siya. Grabe ang ano nito, grabe overtime ni JM. 90 hours per week nung last few weeks. Kaya nakaipon na siya ng pera. Gusto niya nga i-cash yung ano, yung kotse. Sabi ko hindi. I-loan mo tapos babayaran mo na lang ng maaga para ano, para gumanda yung credit mo. No, kasi siyempre, dalawa ang big purchase sa buhay ng tao, sasakyan at bahay. Okay? So, dahil nakabili na siya ng sasakyan, bahay na yung kasunod. Kailangan dito sa Amerika, kailangan maganda ang credit score mo. So, hindi lang porque may pera ka, no. Alam mo yung credit kasi hindi mo pwede i-cash din yung bahay eh. Masyado mahal yung bahay. No, so eto, meron pa pala akong piyesa na papalitan. Yung rotors, meron na diyan front rotor pero last Friday yata umorder na ako ng rear. Gusto ko rin palitan yung rear rotors, parehas na rotors na sabay. Kasi nga baka yun din yung isang reason bakit sagad lupa kung tumatapak ng preno. Baka manipis na yung mga rotors. Okay? Maayos pa naman to. Ayan, ito na yung pang change oil ko. Ito, pinalitan ko na tong headlight eh. Tinanggal ko na yung tint ko. Ang pangit ko mag-tint. Practice. Isa sa ano ko pa, bucket list. Palitan ko yung speakers. Nung nasa Pilipinas ako, ingit ako doon sa ano eh. Nanonood ako palagi ng mga car videos. Car channels. No? Blaupunk. Gusto ko Blaupunk speaker system. Blaupunk. Anyway, so yan, usapang Nissan Sentra. Sabi ko nga, first step, change oil. Pero tatapusin ko na yung vlog na to, yung video na to. Mahaba na siya. So ito yung ating project car, project Nissan Sentra. I'm still blessed na kahit project siya, maayos pa naman ang itsura niya. Maayos pa rin tumakbo. And kung sa hindi pa lang nakapanood, no, nung nabili namin to ng 2020, hindi namin na-check pero mukhang bago yung transmission nito. So ang hula ko talaga, pinalitan nasira ang transmission nung 95,000. Tapos nung pinayos niya, sa kanya tin-trade in. Kasi syempre, hindi mo pwede i-trade in siguro. May insurance pa siya noon at that time. No? Kasi napansin ko nung una kong change oil dito, iba yung kulay nung transmission eh. Maganda pa yung pintura, hindi katulad nung sa makina. Anyway, yan lang. Comment down below kung meron kayong kwento sa mga Nissan Sentra, no? Usapang Nissan Sentra. It's not the best car pero I mean okay na siya eh. Ito pa pala. Bakit itong Expedition binibenta mo? Ba't di na lang ito ibenta? Okay? So sabi ko, binili namin to ng 7,000, 8,000 na plus tax, title and everything. Registration, mga ganon, 8,000, no? So that was 4 years ago. Pag binenta ko to, mabibenta ko lang to ng 3,000, tapos tatawaran pa 2,500, 2,000. Babaratin ng husto. So swerte na makakabili kasi this is still a good running car, plus mukhang bago yung transmission, and then marami na akong pinalitan na parts. Tapos yun nga, nakabili ko na yung mga parts na dapat palitan. Bago rin ang battery nito, no? Noong October lang. Kaya it's not worth it. I'll just keep this, no? Barya kung bibinin lang to ng 3,000, 2,000, 'di ba? So, ipa-project ko na lang or reserve car. No, pero definitely ito kailangan namin ma-dispose. Kasi 4 ang kotse. So 4 siya, binabayaran yung insurance. Hindi ko na ito nagagamit, sayang. So that's it. Tatapusin ko na ang vlog na to, no? Ganda pa yung interior niya, nalagaan ko. All leather. Yan, tanggalin ko yan. Hi guys, thanks for watching. Bye. Click and subscribe. Bye.